Uy, bumalik ka. Alam ko naman na babalik ka. Kasi, paano ka makakagalaw pa nang hindi mo nalalaman kung ano nangyari? Nandito na ang mga sagot sa mga tanong na buong gabing ikinalat mo sa utak mo. Pero babala lang, hindi lahat ng gusto mong marinig, yung maririnig mo. At hindi lahat ng inaasahan mong mangyari, yung mangyayari. Kaya handa ka na ba? Itutuloy na natin ang kwento ng naghahakot na naman ako ng gamit. Pero nitong huli, iba na. Kung natapos ninyo panuorin ang part 1, alamin nyo kung saan tayong minto. Nakatayo ako sa gitna ng kwarto namin, mga bag ko'y puno na, at naghihintay ako. Naghihintay ng yakap na hindi dumating, ng sorry na hindi nasabi, ng boses na sana'y tatawag sa akin para pigilan. Pero ngayon, ikukwento ko sa inyo kung ano talaga ang nangyari ng gabing yon. At babalaan ko na kayo, hindi ito magiging madali pakinggan, kasi hindi rin madali para sa akin na muling balikan ang mga sandaling yon. Umupo ako sa may sofa, katabi ang mga bag ko. Hindi ako umalis agad. Bakit? Kasi may bahagi sa akin na naniniwalang sandali lang to. Lalapit din siya. Kaya naghintay ako. 1 oras ang lumipas. Wala. 2 oras. Wala pa rin. Tumingin ako sa phone ko paulit-ulit. Umaasang may papasok na mensahe, kahit isang salita lang. Wala. Marahil, alam ninyo na sa amin, kapag ayaw naming paalisin ang isa't isa, 1 oras lang, kadalasan mas mabilis pa, bago mag-sorry, bago magyakapan, bago bumalik sa normal. Kaya ang 5 oras na yon, hindi lang basta-basta na paghihintay. 5 oras na katahimikan mula sa taong 3 taon na kong kasama, taong pinili kong makasama sa bawat araw ng buhay ko. Sa loob ng 5 oras na yon, dumaan sa isip ko ang lahat. Naalala ko yung mga masasayang araw namin, yung mga gabing magkayakap kami habang nanonood ng pelikula, yung mga umagang gigisingin niya ako ng breakfast in bed kahit simpleng itlog at kanin lang. Naalala ko rin ang mga masasakit na salita naming binitawan sa isa't isa sa bawat away. Naalala ko ang bawat pagkakataong naghakot ako ng gamit at bawat pagkakataong bumalik ako, umaasang sana ito na ang huli. Pero sa gabing yon, habang tumatagal ang katahimikan, unti-unti akong naunawaan ng isang bagay. Hindi na ito tungkol sa away namin. Ito na tungkol sa talaga bang mahalaga pa ako sa kanya? Kung kaya niyang hayaan akong umupo dito ng ilang oras, na alam niyang umiiyak ako, na alam niyang naghihintay ako, at hindi pa rin siya lalapit. Sa 3 oras, tumayo ako at naglakad papunta sa banyo. Inugasan ang mukha ko, tinignan ang sarili sa salamin. Namumugto na ang mata ko sa kaiiyak, at sa unang pagkakataon, hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit ba ako? Malungkot ba ako? O baka, sa kaibuturan, may bahagi na sa akin ang nagsisimula ng tumanggap, na baka, sa pagkakataong ito, hindi na talaga darating ang lambing na hinihintay ko. Bumalik ako sa sala, at doon ko napansin ang mga litrato man nakasabit sa dingding. Kami sa unang anibersaryo namin bilang magkasintahan. Kami sa isang beach trip. Kami sa kaarawan ng ina niya noong nagpakilala pa lang ako sa pamilya niya. Bawat litrato, may kasamang alaala ng saya. Pero sa gabing yon, ang mga litratong yon, sa halip na magbigay sa akin ng ginhawa, dagdag lang sa bigat na nararamdaman ko. Parang tinatanong nila ako, ano na? Sasama pa ba ito sa susunod na litrato ninyo? O dito na matatapos? 4 na oras,
Sinubukan kong tawagan siya. Minsan lang, hindi ko inulit dahil ayaw kong parang ako ang mukhang desperado. Ring 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 hanggang sa mapunta sa voicemail. Hindi ko na iniwan ng mensahe. Ano ba naman ang sasabihin ko? Bakit hindi ka tumatawag? Alam ko namang maririnig niya rin lang yon kapag nakita niyang miss call ko. Lumipas ang oras. 6 na oras na halos. At doon ko na napagdesisyunan. Hindi na ako uwi sa mga magulang ko. Hindi dahil ayaw ko ng suporta nila, kundi dahil naalala ko ang sinabi nila sa akin dati. Ibang usapan pag late na nilambing. Alam kong kung uuwi ako sa kanila sa oras na yon, at kung sakaling tumawag pa rin siya kinabukasan, mahihirapan akong ipaliwanag sa sarili ko kung bakit ako babalik. Gusto kong, sa pagkakataong ito, may pagbabago talaga. Kaya naisip ko, pupunta muna ako sa bahay ng matalik kong kaibigan. Tinawagan ko siya. Mabuti na lang, gising pa siya at agad siyang pumayag na tumuli ako sa kanya. Studio type lang ang bahay niya. Maliit, simple, pero sapat na para sa isang tao. Mga 30 minuto ang layo mula sa amin ni boyfriend ko. Hindi kalayuan, pero sapat na para maramdaman kong may distansya. Na hindi ako basta-basta makakabalik kahit sandali lang. Kinarga ko ang mga bag ko papunta sa Grab. Habang nasa loob ng sasakyan, tahimik akong umiyak. Hindi yung malakas na iyak, yung tahimik na luha na dumadaloy ng hindi mo namamalayan habang tumitingin ka lang sa labas ng bintana sa mga ilaw ng kalye na dumadaan. Habang nasa loob ako ng Grab, patuloy akong nag-iisip. Naalala ko kung ilang beses na akong dumaan sa parehong daan na ito. Pauwi sa bahay ng magulang ko, o kaya papunta sa bahay ng mga kaibigan ko. Dala-dala ang parehong bigat, parehong pagod, parehong tanong sa isip. Bakit paulit-ulit ko itong ginagawa? Pero ngayon, may kaunting kaibahan. Sa mga nakaraang beses, palaging may bahagi sa akin na sigurado. Babalik din ako. Sa loob lang ng ilang araw. Kaya't parang biyahe lang ito. Hindi paglisan. Ngayon, hindi ko na alam. At sa unang pagkakataon, hindi ko masabi kung yung kawalan ng katiyakang yon nakakatakot ba o nakakaginhawa. Tumawag ako sa driver ng Grab papunta sa kanya. Kahit paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, huwag ka nang tumingin sa phone. Huwag ka nang umasa. Pero hindi ko rin mapigilan. Kada segundo, dinadaan ko ang daliri ko sa screen. Sinusuri kung may bagong notification. Wala. Puro luma na lang na chat namin ang nakikita ko. Puro mga larawan naming masaya noon. Puro mga sticker na pinapadala niya tuwing gumigising ako sa umaga. Sa gabing yon, wala. Tahimik lang ang phone ko. Kasing tahimik ng buong daan na dinaraanan namin. Nang makarating ako sa bahay ng kaibigan ko, hating gabi na. Tinulungan niya akong buhatin ang mga gamit ko papasok. At doon nagsimula ang isang eksena na, sa totoo lang, kahit na yun naiisip ko, napapanghiti ako kahit papaano. Kahit sa gitna ng lungkot. Kasi nung nakapasok na kami, nagulat ang kaibigan ko sa dami ng dala kong gamit. Sabi niya, "Ana, para kang aalis ng bansa ah." At totoo nga, mga bag, kahon, ekstra na mga sapatos, damit, mga gamit sa banyo, kahit charger at extension cord, dala ko. Habang inaayos namin ang mga ito sa loob ng maliit niyang studio, halos hindi na kami magkasyahan maglakad. Mas marami pa ang gamit ko kaysa sa mga gamit ng may-ari mismo ng bahay. Nagmukhang bodega ang buong kwarto. Napatawa kami pareho sa sitwasyon. Kahit alam naming sa likod ng katatawanang yon, may totoong sakit.
Sabi ng kaibigan ko habang inaayos namin ang mga bag. Ilang beses ka na bang ganito, Ana? Hindi ko na alam ang isasagot. Sa totoo lang, nawala na sa bilang. Habang inaayos namin ang mga gamit, umupo muna kami sandali. Kumain ng instant noodles na niluto ng kaibigan ko. Simple lang, pero sa gutom kong naramdaman noon, para na rin siyang isang piking. Habang kumakain, tinanong niya ako kung gusto kong ikwento kung ano ang nangyari. Sinabi ko lahat. Mula sa dahilan ng away, hanggang sa 5 oras kong paghihintay. Nakinig lang siya. Walang paghusga. Walang, sabi ko na sa'yo. Yung tipo lang ng kaibigang, tatabihan ka lang, hahawakan ang kamay mo, at hahayaan kang maramdaman ang lahat ng gusto mong maramdaman. Sinabi niya sa akin, Ana, alam mo namang mahal na mahal kita. At kahit sino sa inyo ang mali o tama, hindi ko sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Pero gusto ko lang malaman mo, hindi mo kailangang magmadaling magdesisyon ngayong gabi. Pwede kang tumigil dito, sa akin, hanggat kailangan mo. Walang deadline. Sa simpleng salitang yon, unti-unti akong napaiyak. Hindi yung malakas na iyak, kundi yung tahimik na luha na dumadaloy dahil sa sobrang pasasalamat at sobrang pagod. Minsan, ang kailangan mo lang talaga, isang taong hindi humusga. Isang taong hahayaan ka lang mag-isip ng malinaw. Nagsimula na ako mag-ayos ng gamit sa isang sulok ng studio. Gumawa ng maliit na espasyo para sa akin. Habang ginagawa ko yun, tumunog ang phone ko. Panalangin ko sa loob-loob. Sana siya to. At totoo nga, siya nga. Pero hindi ang tawag o mensaheng inaasahan ko. Ang una niyang mensahe, Hi, kumusta ka na? Wala akong kaalam-alam kung ano ang sasabihin ko. 5 oras siyang hindi tumawag, hindi nag-message, hindi humabol. At ngayon, kumusta ka na lang ang sasabihin niya? Sinundan niya ito ng paliwanag. Sabi niya kanina habang naghihintay ako, nag-window shopping daw siya. Nagpamassage pa daw siya kasi sobrang stress na raw siya sa relasyon namin. Sa paulit-ulit naming away. Sa paulit-ulit naming paghahakot ng gamit. Kaya raw late siyang nag-message. Hindi dahil ayaw na niya sa akin, kundi dahil kailangan niya ng oras para sa sarili niya, para makapag-isip, para makapagpahinga sa sarili niyang pagod. Hindi ko masabi kung paano ko dapat unawain ang mensaheng yon. Sa isang banda, naiintindihan ko. Tao rin siya. May sarili ring pagod, sariling stress. Hindi lang naman ako ang nahihirapan sa takbo ng relasyon namin. Pero sa kabilang banda, habang siya'y namimili ng gamit at nagpapamassage para sa sarili niyang kapayapaan, ako naman, umiiyak sa sasakyan, naghakot ng mga gamit papunta sa bahay ng kaibigan ko. Hindi alam kung paano na ang buhay ko kinabukasan. Sinabi niya rin sa mensahe niya, pinapabalik na naman niya ako. Sorry na mahal pa rin kita. Gusto na ulit kitang makasama sa bahay. At dito ako natigilan. Kasi alam kong sa nakaraan, kapag ganito ang mensahe niya, agad akong babalik. Agad kong ilalagay ulit ang mga gamit ko sa Grab. Babalik ako sa bahay namin. Ibabalik namin ang lahat sa dating ayos. At magsisimula na naman ang cycle. Pero sa gabing yun, habang nakaupo ako sa gitna ng bodega ng mga gamit ko sa studio ng kaibigan ko, may naramdaman akong iba. Pagod. Hindi lang pisikal na pagod. Kahit malaki na ring bahagi noon. Pagod na, nasa isip at puso ko na, hindi ko na kayang buhatin ulit. Isipin ninyo, bawat beses na yon, hindi lang basta pagbabalik-balik ng gamit. Bawat beses, may kasamang pag-asa na sinisira.
may kasamang tiwalang unti-unting nauubos. Dahil paano ka ba titiwala ng buo sa isang relasyon kung alam mong anumang sandali, maaari kang maghakot ulit ng gamit? Paano ka mananatiling matatag kung ang tanging katiyakan mo sa relasyon ninyo ay ang kawalan ng katiyakan? Naupo ako doon, hawak ang phone ko at nag-isip ng matagal. Naalala ko ang lahat, ang 3 taon naming magkasama, ang pagmamahalan naming totoo. Dahil oo, mahal ko siya at alam kong mahal din niya ako. Pero naalala ko rin ang bawat gabi na katulad nito. Ang bawat pagod, ang bawat luha, ang bawat oras sa inaksyaya sa paghihintay ng lambing na hindi laging dumarating sa oras. Naalala ko rin ang sinabi ng papa ko noon. Ibang usapan pag late na nilambing ka. At sa gabing yon, naunawaan ko na sa wakas ang buong bigat ng pangungusap na yon. Hindi ito tungkol sa pagiging matigas ang ulo o sa pagpaparusa sa kanya sa pamamagitan ng hindi pagbabalik agad. Ito ay tungkol sa paggalang sa sarili kong mga hangganan. Kung sasabihin kong aalis ako, dapat may bigat yon. Dapat hindi ako basta-bastang babalik dahil lang sa isang mensahe na, "Kumusta ka na?" Pagkatapos ng 5 oras na katahimikan. Kinabukasan, nagpadala pa siya ng ilang mensahe. "Namimiss kita. Wala akong lasa kumain. Wala ka kasing katabi. Pasensya na talaga. Alam kong mali ang ginawa ko." Bawat mensahe, binabasa ko ng buong buo. Pinapakiramdaman ko ang bawat salita. At oo, humina ang loob ko sa ilang beses. Dahil paano ba naman, 3 taon naming magkasama, hindi biro-biro ang lahat ng alaala namin. Pero sa tuwing malapit na akong sumuko, naalala ko ang sarili kong nakaupo sa gitna ng bodega ng gamit ko sa studio ng kaibigan ko. Umaasa, naghihintay, at walang dumarating. Nagpasya akong wag munang sumagot agad. Kailangan ko ng oras. Kaya sa halip, inugol ko ang mga sumunod na araw sa pag-iisip, sa pakikipag-usap sa kaibigan ko, sa pagsulat pa nga ng journal. Bagay na hindi ko na nagawa nung huling beses dahil laging puno ang oras ko sa pag-aayos ng gamit at pag-aayos ng bahay. Nagulat ako sa sarili ko. Gaano pala kalinaw ang isip kapag hindi ka nasa gitna ng away. Kapag may distansya kang binigay sa sarili mo. Pagkatapos ng 3 araw, sumagot na ako sa kanya. Hindi ko sinabing, tapos na tayo. Hindi ko rin sinabing, babalik na ako tulad ng dati. Sa halip, hiniling ko sa kanya na mag-usap kami. Hindi sa bahay namin, kundi sa isang kapehan. Isang neutral na lugar kung saan wala kaming maabutan na bag, walang kahon, walang paalala ng mga nakaraang away. Sa kapehan na yon, mahigit 2 oras kaming nag-usap. Umiyak kami pareho. Oo. Pero iba ang klase ng pag-uusap namin sa pagkakataong ito. Hindi kami nagsisigawan. Hindi kami naghahagis ng masasakit na salita. Sa halip, tinanong namin ang isa't isa. Anong gusto mong mangyari sa atin? Ano ba talaga ang kailangan mo? Hindi lang kung ano ang gusto mo sa sandaling galit ka. Doon namin unti-unting binuksan ang totoo naming nararamdaman. Aminado siyang natatakot siyang mag-isa. Dahil noong bata pa siya, madalas siyang naiiwan mag-isa sa bahay habang nagtatrabaho ang mga magulang niya. Kaya't natutunan niyang ang pagsasama ng 2 tao sa isang bubong, ang tanging paraan para hindi na maramdaman muli ang kalungkutan na yon. At ako naman, inamin ko rin ang sarili kong takot na baka kung hindi kami magkasama palagi, mahihina ang bikis namin. Mawawala ang init ng relasyon namin. Pero doon din namin napagtanto, hindi dapat magmula sa takot ang batayan ng isang relasyon.
Dapat sa katatagan, sa paggalang, sa pagtitiwala. Kaya sumagot ako sa kanya. Hindi agad, oo, babalik ako. Sa halip, sinabi ko sa kanya ang totoo. Napagod na ako. Na hindi na ako sigurado kung kaya ko pang bumalik ulit sa parehong takbo ng relasyon namin. Na baka kailangan naming pareho mag-isip ng mas malalim. Hindi lang tungkol sa gabing yon, kundi tungkol sa buong takbo ng pagsasama namin. Sa kapihan, isa sa mga pinag-usapan namin ay kung ano talaga ang gagawin namin pagkatapos. Iminungkahi ko sa kanya ang isang bagay na, sa totoo lang, hindi ko inaasahang lalabas sa bibig ko. Baka kailangan muna naming maghiwalay ng tirahan. Hindi tapusin ang relasyon, kundi ihinto muna ang live-in setup habang hinahanap namin ang paraan kung paano magiging mas malusog ang aming pagsasama. Sa unang sandali, tumigil siya. Tila nagulat sa mungkahi ko. Pero habang ipinapaliwanag ko, unti-unti niyang naunawaan din. Sabi niya, "Baka nga tama ka. Baka kailangan lang namin ng espasyo, hindi ng paghihiwalay." Kaya ganito na ang naging takbo namin ngayon. Magkahiwalay ang tirahan, pero hindi kami naghiwalay bilang magkasintahan. Bumalik ako sa isang maliit na apartment na inuupahan ko malapit sa trabaho ko, at siya nanatili sa dating bahay namin. Nakikita pa rin kami, padalas pa nga. Pero may sarili na kaming espasyo kung saan pwede kaming huminahon, mag-isip, magpalamig ng ulo kapag kinakailangan. At sa totoo lang, mula noon, wala nang paghahakot ng gamit. Hindi dahil wala nang away. May away pa rin kami. Tao lang kami. Hindi kami magiging perpekto sa magdamag. Pero ang paraan namin ng pag-aaway, unti-unti nang nagbabago. Kapag umiinit na ang ulo, hindi na kami nagpapabaya na lumaki ito ng husto. Dahil alam namin pareho, may sariling lugar kaming uuwian. Walang kailangang buhatin. Walang kailangang ihakot. Ang totoo, hanggang ngayon, hindi ko pa lubos na isasabi kung ano talaga ang pangmatagalang hinaharap namin. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi na okay ang ganitong takbo ng relasyon. Hindi okay na naging parte na ng normal naming buhay ang paghahakot at pagbabalik-balik ng gamit. Hindi okay na mas madalas kaming nag-aayos ng gamit kaysa nag-aayos ng relasyon namin. Naisip ko rin, baka hindi kailangan na palagi kaming magkasama sa isang bubong para patunayan ang pagmamahalan namin. Baka mas mabuti kung magkahiwalay muna kami ng tirahan habang inaayos namin ang sarili naming mga sakit, ang sarili naming mga takot. Dahil ang totoo, isa sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto ng boyfriend ko na may kasama sa bahay ay dahil natatakot siyang mag-isa. Pareho kaming natatakot mag-isa. At minsan, dahil sa takot na yon, tinatanggap namin ang isang relasyon na kahit alam naming masakit, mas gusto pa rin naming panindigan kaysa harapin ang kalungkutan ng pagiging mag-isa. Pero sa gabing iyon, sa loob ng maliit na studio ng kaibigan ko, napagtanto ko, mas mabuti pa ring harapin ang takot na mag-isa kaysa patuloy na sumugod sa isang relasyon na paulit-ulit na sumasakit. Hindi ko sasabihin sa inyo na tapos na kami. Hindi rin sasabihin ko na perpekto na ang lahat ngayon. Ang totoo, hanggang sa oras na ginagawa ko itong kwento, nag-uusap pa rin kami. Sinusubukan naming maunawaan ang isa't isa. Sinusubukan naming hanapin ang tamang balanse kung paano manatiling magkasama, magmahalan, pero hindi na parehong masaktan at masugatan sa bawat pagkakataon.
Marahil, para sa iba sa inyo, hindi ninyo maiintindihan kung bakit ko pa rin siya minahal, kung bakit ako bumalik-balik, kung bakit tinitiis ko ang ganitong sitwasyon. At okay lang yun. Iba-iba talaga tayo ng karanasan. Iba-iba ng pinagdaanan. Ang alam ko lang, totoo ang nararamdaman ko sa kanya. At totoo rin ang sakit na kasama ng pagmamahal na yon. Kung mayroon man akong gustong iwan sa inyo bilang aral, ito to. Hindi lahat ng relasyon kailangang sundin ang parehong takbo. Ang mahalaga, kilalanin ninyo kung kailan na kayo pagod. Kilalanin ninyo kung kailan na kailangan ng pagbabago. Hindi para iwan ang taong mahal ninyo, kundi para protektahan ang sarili ninyong kalusugang pangkaisipan at pang-emosyon habang patuloy kayong nagmamahalan. At sa mga katulad ko, na parehong sensitibo, parehong madaling masaktan, parehong minsan hindi marunong huminto sa pag-aaway, sana sa bawat pagkakataong maghahakot kayo ng gamit, tandaan ninyo rin na tanungin ang sarili ninyo, ito ba talaga ang gusto kong pattern ng aking pagmamahal? O may mas mabuti pang paraan? Salamat sa pakikinig sa buong kwento ko. Kung nakarelate kayo, kung naramdaman ninyo rin ang parehong bagahe, literal man o emosyonal, huwag kayong mahihiyang ibahagi ang sarili ninyong karanasan. Hindi tayo nag-iisa sa ganitong mga pakikipagsapalaran ng puso. Salamat at hanggang sa muli.